Hiwalay na nga sina Moira de la Torre at Jason Hernandez, ngunit maraming kumalat ng mga fake news at alegasyon na may mga taong sangkot sa naganap na split. Viral ang litrato ni na Jason at ng kanilang handler na si Mac Merla mula Cornerstone Entertainment na binigyang mali siya ng netizens. Ngunit ang issue ay agad tinuldukan ni Merla na sinabing si Moira mismo ang kumuha ng picture sa kanilang travel abroad. Aniya. So this post of Sian, which has become a subject of malicious speculation, just for the sake of clarity, for those who do not know us, I am Mac Merla of Cornerstone Entertainment Incorporated. I am the handler of Jason and Moira. This was taken during our flight to Dubai for Moira's event, which was taken by Moira herself. This is very difficult times and we continue to pray for both of them. Pakiusap ko lang sana sa inyo bilang malapit nilang kaibigan na sana umiwas na tayo sa mga speculations na hindi nakakatulong sa napakahirap na sitwasyon at pinagdaanan ni Moy at Jason. Matatandaang inamin ni Jason na siya itong unfaithful sa kanilang relasyon. Tinuldukan din ni Moira ang fake news na siya umano itong nagkasala. Ayon pa, 2 taon niyang ininda ang sakit at heartbreak. Naging tapat umano siya kay Jason at tinupad ang sinumpaan sa altar. Hindi naging madali para sa kanilang dalawa at sa kanilang pamilya at mas nadagdagan ang sakit na marami pang kumalat na mga gawa-gawang istorya. Ngayong nahihirapan pa sila ay hiniling ang respeto. Hindi niya alam kung anong bukas ang naghihintay, ngunit ipinangakong gagawa pa ng mga bagong kantang may mensaheng pag-asa. Hindi niya ini-expect na hiwalayan ang kanilang kahahantungan, ngunit nananatili siyang matatag dahil sa mga kaibigan, mga di kakilalang tao at pamilya na laging andyan para sa kanya. Aniya, for those of you who know my story, you can imagine the long journey of grieving and healing I have ahead of me. The revelations of the things that happened over the last 2 years have been difficult, painful, and heartbreaking to process. In spite of the pain I am experiencing, let me set the record straight. While our marriage was not perfect, I have stand true to my vows and I have never cheated on Jason. This has not been easy on either of us and our families. I only wish to put an end to the speculations regarding what happened between Jason and I. Though we're no longer together, it still hurts to see fabricated stories being told about us, most of which are so far from the truth. The both of us still have the long way to go when it comes to healing, and we ask for respect during this difficult time. I don't know what the future holds, but hope continues to be the song that I sing. Even in pain, especially in pain, I will continue to place my complete trust in the one who has never let me down. My heart, though still navigating this unexpected season, feels full because of all your comforting messages. To those who are going through the same journey as me, I hear you and I send you love. Moira. Inanunsyo ng Queen of R&B Kyla Alvarez na siya nakunan ulit. Ito ay ang kanyang pang-apat na miscarriage. Posted niya ang isang video sa Instagram na sumayaw habang hawak-hawak ang kanyang baby bump na sa caption ay sinabing, labis na kaligayahan ang naramdaman sa sanggol na nasa sinapupunan kahit nasa ilang buwan lang silang nagkasama. Nahirapan siya umano sa kanyang pagbubuntis sa pang-4 na beses dahil wala siyang mapagsabihan kahit na pamilya. Dahil ayaw niyang baka makuna na naman ulit at sila'y mabigulang. Ngunit nagkakatotoo nga. Siya nagdalamhating muli, ngunit nagpasalamat sa Panginoon na hindi siya iniwan upang malabanan ang labis na kalungkutan. Noong 2018, pangalawang beses siyang nakunan at pangatlong beses noong 2021 hanggang sa pang-4 nitong taon. Nagkaroon ng kasunduan ang ABS-CBN at TV5 na pagsamahin ang kanilang power at resources, kabilang na ang mga produksyon, pagkalap ng balita at ang kanilang operasyon sa TV. Ang pag-uusap ng ABS-CBN at ni Manny Pangilinan ng MediaQuest tungkol sa pagiging partnership ay isang game changer sa telebisyon ng Pilipinas. Ang kanilang napagkasunduan ay gawing 50-50 ang paghahatian ng kita. Nangangahulugan din ito na ang dalawang istasyon ay merong pantay na pagpapalakad ng industriya sa mga desisyong editorial at ang mga bagong programa sa kinabukasan. Pinaplansya na umano ang naganap na kasunduan. Interesado din ang MediaQuest na kunin ang mga ari-arian ng ABS-CBN, kabilang ang pangunahing karibal ng Signal TV na ang Sky Cable.
Noong 2021 pa, nagkaroon ng partnership ang Kapamilya Network at ang MediaQuest nang sila'y bumili ng airtime sa TV5 para ipakita ang ilan sa mga programa na Asap Natin To at Primetime Bida Black. Sinabi rin ng media user na bahagi ng panukala ng ABS-CBN na ipalabas ng TV5 ang TV Patrol, ang flagship newscast ng Kapamilya Network. Gayunpaman, may sarili ng newscast ang TV5, ang Frontline Pilipinas. Ang MediaQuest Holdings Incorporated ay isang Philippine media conglomerate na nagbibigay ng radio at television broadcasting, gayon din ang direct-to-home satellite services at print media. Bagamat isang kaakibat ng kumpanya ng telekomunikasyon ang PLDT, ang MediaQuest ay pagmamay-ari ng dating Beneficial Trust Fund, isang retirement pension plan na pinunduhan sa pamamagitan ng Philippine Depositary Receipts nito. Ang PLDT ang hindi direktang nagmamay-ari ng anumang ari-arian ng media dahil ang kasalukuyang konstitusyon ng 1987 ay nakasaad na ang mga kumpanya ng media ay dapat 100% na pagmamay-ari ng isang Pilipino at ang mga pangunahing shareholder ng kumpanya ay kinabibilangan ng mga dayuhang entity tulad ng First Pacific at Nippon Telegraph and Telephone. Ang MediaQuest ang nagmamay-ari at nagpapatakbo ng mga pambansang kumpanya ng media na TV5 Network at NBC o National Broadcasting Corporation. Gayon din ang pay TV provider at regional radio network ng Signal TV. Ang MediaQuest ay nagmamay-ari din ng mayorya ng interes sa mga kumpanya ng pahayagang The Philippine Star at Business World Publishing Corporation o Business World at 30% ng unit ng produksyon ng pelikulang Unitel Group. Inanunsyo din ng ABS-CBN ang muling pagbabalik ni Kabayang Noli Di Castro sa Free TV. I-rescan lang umano ang digital boxes at hanapin ang teleradyo upang muling mapapanood ang mga programang Kabayan tuwing weekdays, Kaagapay ng Bayan tuwing Linggo at ang replays ay tuwing Lunes. Ikaw, anong masasabi mo dito?